Magandang araw muli mga bata. Ito na naman ang inyong si Teacher Lynn. Dumako naman tayo sa ating matematika. Unang markahan, Module 4. Pag-aaralan natin ngayon ang pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan. Handa ka na ba? Kung ikaw ay handa na, manood ka na at makinig sa ating aralin. Para sa ating alamin, ang module na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa ikatlong baitang upang magkaroon ka ng sapat na kaalaman sa pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan. Ang mga gawaing matatagpuan sa module na ito ay inaasahang makatulong sa iyo upang may round off mo ang bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan ng may kagalakan. Ang module na ito ay tumutugon sa pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan. At pagkatapos ng mga gawain sa module na ito, ikaw ay inaasahang na ira-round off ang bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan. Na ira-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan ng may kagalakan. Tara, punta naman na tayo sa susunod na slide. Ngayon naman mga bata, ating gawin ang subukin. Subukang gawin ang mga sumusunod na kasanayan sa pagbibilang. Gawain 1. Magbilang tayo ng sampuhan, sandaanan, at libuhan. Bilugan ng bilang kung saan mas malapit ang bawat bilang sa kanan. Okay, by tens, by hundreds, at by thousands. Number 1, 39. 39. Alin daw, anong bilang daw mas malapit ang 39? Sa 30 ba o sa 40? Okay, huwag kayong mag-alala dahil ito ay subukin lamang. Susubukin lang natin kung hanggang saan ang inyong kasanayan sa pagbibilang. Okay, kung kayo ay tapos na, punta na tayo sa balikan. Review natin yung mga nakaraang aralin. Ibigay ang value ng mga digit na may salang guhit. Isulat ang sagot sa patlang. Tandaan ninyo mga bata, value lang ang ibibigay at hindi place value. Okay, so subukan natin itong number 1 para mas maintindihan. Basahin nga natin ang bilang sa number 1, 3,297. Ulitin natin, 3,297. Anong digit ba o anong bilang ang may salang guhit? Tama, ang number 2 o ang bilang 2. Paano ba natin makukuha ang value nito? Basahin natin muli. 3,200. Paano mo ba binasa si 2? 297. Magaling. So, ang magiging value nito ay 200. Kagaya ng inyong pagbilang. So, isulat ang sagot sa patlang. Maliwanag ba, mga bata? Magaling. Kung naintindihan ninyo, sagutin naman na ninyo ang bilang 2 hanggang bilang 10. Okay, so punta na tayo sa susunod na slide.
Ngayon mga bata, para sa tuklasin, makinig ng mabuti. Basahin at pag-aralan ang number line sa ibaba upang lubos na maunawaan. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kasunod nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o maaaring sa inyong module. Okay, mga bata, tingnan ninyo ng mabuti ang larawan. Ito ang tinatawag nating number line. Okay? Number line. Number line mula 40 hanggang 50. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay, ngayon naman, sasagutin natin ang mga katanungan dito sa ibaba. Saan mas malapit ang 43? Tingnan nga natin, asan ba ang 43? Ayun ang 43. So, saan siya mas malapit? Sa 40 ba? O sa 50? Okay, tingnan ng mabuti. 40. 1, 2, 3. So, tatlo lang ang tatalunin para makarating sa 40. Sa 50 naman, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang tatalunin mo bago makarating sa 50 si number 43. Pero dito sa 40, tatlo lang ang tatalunin mo bago ka makarating kay 40. So, saan mas malapit sa si 43? Okay, so ang sagot ay mas malapit si 43 kay 40. Hayan, mga bata, maliwanag ba? Okay, kung naintindihan, gawin na ninyo o sagutin ang letter B, letter C, at letter D. Okay, go, go, go! Magaling mga bata. Ngayon naman, pupunta na tayo sa susunod na slide. Ngayon mga bata, tignan ninyo ang number line na ito. Ito ang number line ng sandaanan. 100 hanggang 200. Okay, ating sagutin ang mga katanungan dito sa baba. Saan mas malapit? Ang 121, 165, ang 115 at ang 185. Sa 100 daw ba siya mas malapit o sa 200? Okay, gawin natin ang unang bilang, ang 121. Nasaan ba sa ating number line si 121? Ayun, tama. Andun si 121. Ngayon, titignan natin kung saan siya mas malapit. Kay 100 ba? O kay 200? Ilan kaya ang tatalunin ni 121 bago siya makarating kay 100? Bilangin natin. 1, 2. So, ilan ang tatalunin niya? 2 lang. Samantala kay 200, bilangin nga natin kung ilan ang tatalunin ni 121. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 ang tatalunin niya. So, alin ngayon saang bilang mas malapit si 121? Kay 100 ba o kay 200? Tama ang inyong sagot. Mas malapit si 121 kay 100. Very good. Magaling at naintindihan ninyo. Ngayon naman,
gawin na sa mga susunod na bilang. Kay 165, 115, at kay 185. So, ito ngayon ang ating sasagutin. Kay letter A, ang sagot ay 100. Isulat na ngayon, sapat lang. Ang inyong mga susunod na sagot naman para kay 165, isulat din sapat lang. Maliwanag ba mga bata? Magaling. At ngayon naman, dumako naman tayo sa number line para sa libuhan. Ito ang tinatawag nating number line para sa libuhan. 3,000 hanggang 4,000. Nakikita niyo ba mga bata? Magaling. Ngayon, sasagutin natin ang mga katanungan tungkol dyan sa number line ng libuhan. Saan mas malapit ang 3,450? Ang 3,850, 3,750. Mas malapit daw ba siya sa 3,000 o sa 4,000? Okay, tingnan natin si 3,450. Saan ba si 3,450 sa ating number line? Oo nga, ayun siya. Ayan, iikot tayo. Ayun si 3,450. Nakikita niyo ba mga bata? Okay, so ngayon, titignan natin kung saan siya mas malapit. Kung mas malapit ba siya kay 3,000 o kay 4,000? Ilan bang tatalunin ni 3,450 bago makarating kay 3,000? Okay, tingnan natin. 1, 2, 3, 4. So, 4 ang tatalunin ni 3,450 bago siya makarating kay 3,000. Paano naman kay 4,000? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang tatalunin niya bago siya makarating kay 4,000. So, sa palagay ninyo mga bata, saan siya mas malapit? Kay 3,000 ba o kay 4,000? Tama! Mas malapit si 3,450 kay 3,000. Maliwanag ba? Okay. So, dito, mali yung nakasulat sa ating module dito kasi nakalagay doon sa itaas na. So, ang gagawin na lang mga bata ay isulat natin dito. Letter A, 3,450. Ang magiging sagot ay 3,000. Maliwanag ba? Hayan. Tama mga bata. Magaling kung naintindihan. Ngayon naman, isulat natin ang letter B na 3,850. Tingnan naman ngayon kung aling bilang siya mas malapit. Sa 3,000 ba o 4,000? Okay, gawin na mga bata. Para sa ganon, pupunta na tayo sa susunod na slide. Ngayon mga bata, para sa suriin. Basahin ang mga sumusunod na bilang. I-round off ito sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan o libuhan. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Ngayon, para sa number 1, 62. Basahin nga ulit. 62. Tama. 62. So, ira-round off natin ang 62 sa pinakamalapit na sampuan. Saan ba siya mas malapit? Sa 20,
Sa 60 o sa 70? Sa 20 ba? Sa 60 ba? O sa 70? Okay, kung ang inyong sagot ay kay 60, kayo ay tama. Mas malapit si 62 kay 60. Naintindihan ba? Ngayon, gawin naman ninyo ang mga bilang 2, 3, 4, at 5. Kung kayo ay tapos na, punta naman na tayo sa susunod na slide. Okay, mga bata, para sa ating unawain, kayo ay makinig ng mabuti. Ating babasahin ang unawain. Na-i-round off mo ba ito ng wasto? Nagawa mo ba ito ng maayos? Ano ang inyong naramdaman habang ito ay iyong ginagawa? Ikaw ba ay nagalak ng tama ang iyong sagot? Magaling kung ganon. Paano mo ina-round off ang mga bilang sa pinakamalapit na 10, 100 at 1,000? Okay, tatandaan natin ngayon. Makinig ng mabuti mga bata. Sa pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na 10, 100 o 1,000, tignang mabuti ang digit sa kanan ng inira-round off na bilang. Kung ang katabi ng rounding digit ay 5, 6, 7, 8, 9, magdagdag ng isa sa rounding digit at palitan ng 0 ang mga katabi nito. Naintindihan? Kapag ang katabing digit ay 0, 1, 2, 3, 4, kopyahin lang ang rounding digit at palitan ng 0 ang mga katabi nito. Halimbawa, ang 4,978. Okay, 4,978. Isulat nga natin. 4,978. Okay, ito ang may salang guhit. So, ira-round off natin ito sa libuhan. Ang sabi niya, tignan ng mabuti ang digit sa kanan. Ano ba ang digit na nasa kanan? Ito ay ang bilang 9. Ang sabi niya, kung ang katabi ng rounding digit ay 5, 6, 7, 8, 9. So, andun si 9. Ang gagawin daw ay magdagdag ng isa sa rounding digit. Ito, 4 ang rounding digit, magdagdag daw ng isa. So, yung 4 magiging 5. At palitan ng 0 ang mga katabi nito. So, papalitan na natin ngayon ang 9, 7, at 8 ng 0. Tatlong 0. So, hayan. Ang sagot ay 5,000. Maliwanag ba mga bata? Yes. Okay, tignan naman natin ngayon si 7,286. 7,286. Ang ira-round off na digit ay 7. So, ira-round off natin ito ng libuhan. Ano ba ang number na nasa kanan? Nasa kanan ni 7 ay 2. Very good. So, ang sabi niya dito, kapag ang katabing digit naman ay 0, 1, 2, 3, and 4. So, 0, 1, 2, 3, and 4. Andun. 2, kasali si 2 doon. Kopyahin lang ang rounding digit. Okay, kopyahin lang daw natin itong rounding digit na si 7. Kopyahin. At palitan ng 0
ang mga katabi nito. So, papalitan natin si 2 ng 0, si 8 ng 0, at si 6 ng 0. So, anong sagot mga bata? Magaling! 7,000. Ayan. So, naintindihan nyo ba? Naunawaan nyo ba mga bata? Magaling. So, ngayon, punta na tayo sa susunod na slide. Para sa ating pagyamanin, narito ang mga iba't ibang kasanayan sa pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, at libuhan. Para sa gawain 1, i-round off ang mga sumusunod na bilang sa pinakamalapit na sampuan o kaya tens. Number 1 ay 53. Saan ba mas malapit si 53? Kay 50 ba o kay 60? O kung i-apply natin o susundin yung kanina sa unawain, na ang sabi, sulat muna natin ng 53. Ano ba ang bilang o digit na i-round off? Ito ang 50. O 5 pala. 50. Ang sabi kanina, kung ang digit o bilang na nasa kanan ng rounding number ay 0, 1, 2, 3, 4, ay kokopyahin lamang yung rounding digit. So, pasok ngayon si 3 doon sa 0, 1, 2, 3. Kokopyahin lang natin si 5 at gagawing 0 si 3. Kaya ang sagot dito ay 50. Maliwanag ba mga bata? Magaling kung naintindihan. Ngayon, gawin na ang number 2 at hanggang number 5. Para naman sa ating titik B o kaya letter B, i-round off ang mga sumusunod na pinakamalapit sa pinakamalapit na sandaanan o kaya hundreds. Okay, gawin lamang kung ano o paano ginawa ang letter A. Ganon din ang gagawin kay letter C. I-round off ang mga sumusunod na bilang sa pinakamalapit na libuhan o thousands. Ayan mga bata, madali lang. Basta naintindihan ninyo at nakinig ng mabuti doon sa unawain. Okay, punta naman na tayo sa susunod na slide. Okay mga bata, para sa gawain 2, pag-aralan ang numero sa bawat bilang. Hanapin sa hanay B ang katumbas na bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan at libuhan. Okay, number 1, 573. Hanapin mo ngayon kung saan siya pinakamalapit sa sandaanan. 2,000, letter A, 2,000, B, 900, C, 600, D, 4,000, E, 70. Okay, answeran natin yung una. 573 ay malapit sa 600. Okay, mga bata, naintindihan nyo ba? Okay. Kung naintindihan, gawin na ang mga susunod na bilang. At para sa gawain 3, ibigay ang pinakamababa at pinakamataas na bilang na maaaring i-round off sa. Okay, mag-iisip kayo ng mga bilang na pwedeng i-round off sa pinakamababa o pinakamataas na ibibigay na bilang. Number 1, 60. Okay, ang bilang 60. Ano ba yung mga number o bilang na pwede mong ibigay na pinakamababa at pinakamataas na pwedeng i-round off sa 60? Okay, halimbawa, ang 60, ang pinakamababa na pwedeng i-round off dito ay ang 61.
Hindi ba? Ang 61, pag ni-round off mo, magiging 60. At ang pinakamataas naman ay ang tama, 64. Ayan, ang 64 ay pwede mo na siyang i-round off ng 60. Maliwanag ba, mga bata? Okay, kung maliwanag at naintindihan, sagutin na ang number 2 hanggang number 5. Para naman sa isa-isip. Okay, isa-isip o tatandaan. Sa pag-round off ng bilang, ay laging tignan ang digit na nasa kanan ng rounding digit. Narito rin ang mga tanong na dapat isaalang-alang. Ano ang rounding place? Kung ang bilang ay kailangang i-round off sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, o libuhan. Anong digit ang dapat ay nasa kanan ng digit na nasa rounding place kung ikaw ay kailangang mag-round off pababa? Anong digit ang dapat ay nasa kanan ng digit na nasa rounding place kung ikaw ay kailangang mag-round off pataas? Mga bata, para naman sa ating isagawa, kumpletuhin ang kahon sa ibaba. I-round off ang bawat bilang sa pinakamalapit na sampuan, sandaanan, o libuhan. Okay, number 1. Tingnan natin ang number 1. Gagawin natin para meron kayong pagbabasehan. 4,592. I-round off natin ang 4,592 sa libuhan. Okay, libuhan. Ito ay thousands. Nagkamali lamang po ng paglalagay dito. Ito ay magiging thousands. Okay, balikan natin. Anong digit ba ang nasa thousands place? Tama, 4. Ang bilang 4. Ngayon, ang gagawin natin, gaya ng ating binasa kanina na sa isa-isip, ano ang bilang na nasa kanan? Tama, 5. So, sabi natin kanina, 0, 1, 2, 3, 4 ay kopyahin lang yung bilang. Subalit ito ay 5. So, 5, 6, 7, 8, 9, magdadagdag ng isa. Round up siya. So, magiging yung 4, dagdagan daw natin ng isa para maging 5 at gawing 0 ang mga susunod na bilang. So, ang 4,592 kapag ni-round off sa thousands o libuhan ay magiging 5,000. Maliwanag ba, mga bata? Magaling. Para naman sa sandaanan, hanapin natin kung ano yung digit na nasa hundreds place o kaya sandaanan. Tama. Ang sandaanan dito ay ang 5. Okay, gaya ng ginawa natin sa libuhan, tignan kung ano ang numero na nasa kanan. Ang numerong nasa kanan ay 9. So, magra-round up tayo. Magdadagdag ng isa dun sa 5 at gawing 0 yung dalawang susunod na digit. Okay, punta naman tayo sa sampuan o kaya tens. Anong number naman ang nasa tens place? Tama, 9. 9 ang digit na nasa tens o kaya sampuan. Ngayon, titignan natin kung anong bilang yung nasa kanan ng 9. Tama, 2. So, magra-round up ba tayo o magra-round down? Okay, very good. Kailangan nating mag-round down kasi 0, 1, 2, 3, 4
ay gagawin lang natin yung 0 at kokopyahin lang yung digit na ira-round off. Naintindihan ba mga bata? Okay, kung naintindihan, gawin na ang number 2 hanggang number 5. Okay, tapos na. Ngayon naman, pupunta tayo sa susunod na slide. Para naman sa tayahin. Ang bahaging ito ng module ay susukat sa kabuuan ng iyong natutunan upang malaman kung ikaw ay magpapatuloy sa susunod na module o hindi. Kapag nakakuha ka ng 3 to 5, magpapatuloy. Pero kung 0 hanggang 2 ang nakuha mong sagot o tamang sagot, uulitin ang module. Okay, magsimula na tayo. Para sa letter A, piliin sa kahon ang angkop na bilang sa simbolo o figure ng mga bilang na pasalita sa ibaba. So, dito ninyo, sa box ninyo, kukunin ang inyong sagot. Number 1. Anong number ang maaari mong i-round off pababa sa 800? Okay, kung napili na ninyo ang inyong sagot, isulat sa patlang. Ganon din ang gagawin sa mga susunod na bilang. Okay, handa na kayo? Okay, sagutin na ang mga katanungan at tayo ay pupunta na sa susunod na slide. Para sa karagdagang gawain. I-round off ang bawat bilang ayon sa place value na nasa loob ng panaklong. Number 1, 84. Sampuan o tens. I-round off ito sa sampuan. 84 magiging magbilang ng tig 10. 10, 20, 80, 90. So, kukunin natin 80 to 90. Alin ba o saan ba mas malapit sa 84? Sa 80 ba o sa 90? Okay, so isulat na ngayon ang inyong sagot sa patlang at gawin ang mga susunod na bilang. Tapos na mga bata? Ngayon naman, pupunta na tayo sa... Ayan mga bata, tapos na ang ating aralin sa matematika. Ito ang inyong Teacher Lynn na nagsasabing maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana marami kayong natutunan sa ating aralin. Stay safe o ingat kayo lagi and God bless.